27 days overdue na siya pero hindi siya naharas versus sa isang naka-experience dito na pati atin niya guys galit na kasi natatawagan na rin daw ng Mr. Cash. At eto hilo at lito ako guys kasi ang dami kong nakitang mga comments mga kautang no na nangaharas na daw si Mr. Cash, hindi na daw okay si Mr. Cash, may iba na naman na okay si Mr. Cash pero hindi lang daw sila makapag-reloan. Okay sila pag first loan, second loan, third loan, fourth loan is hindi na makapag-loan. Yung sa akin, first loan lang ako. Hindi na ako nakapag second loan talaga. Yung iba, ganito yung experience na haharas, hindi naka-reloan, hindi naharas ka with overdue. So ngayon, for today's video mga kautang, bigyang linaw natin yan. Bigyang linaw natin ngayon si Mr. Cash. Kasi ito, matagal na to sa Google Play Store. At alam naman natin, si Mr. Cash, no, nagbibigay yan ng offer. Pero, take note ha, iba-iba yung binibigay nilang offer. At iba-iba yung nakukuha nating terms sa pagbayad mga kautang. Kasi may nakita akong comments sa 15 days lang daw sa kanya. Tapos yung iba is sinasabing 45 days. Legit po si Mr. Cash 45 days. Pero kapag kayo ay first time borrower mga kautang, based sa aking experience is 15 days to pay. Hindi buong ma-receive, may deduction po siya which is yung service fee. Ato na, balik na tayo mga kautang ha. Nag-live kasi ako sa aking TikTok account. Ito po yun mga kautang. Then may nagbigay ng comments dito no, nasabi niya, wait lang, flash ko ngayon dito sa screen. Ilang days ka na UD po? Ako 27 days UD. Hindi naman ako ganyan, na ganyan. Thankful pa po. Thankful pa ko. Hindi daw siya na haras. Sabi ng isa dito mga kautang ha, yung mga message ni Mr. Cash, grabe yon. At ito pa ha, Google Play sa akin. Mr. Cash na magagalit ati ko sa akin kasi tawag ng tawag daw. So, iba-iba talaga yung mga real experiences ng mga borrower dito ngayon kay Mr. Cash. Ang dami nang nalilito mga kautang. So ngayon, eto na. May nabasa na naman akong comments ngayon. Pinaka-latest to na comments dito ngayon sa Google Play Store mga kautang ha. Wait lang. Saan ba yung mouse ko? Wait. Ayaw lumabas yung mouse ko guys. Ito. Napaka-recent comment to dito sa Google Play Store mga kautang. Now, May 3, 2026. Sabi niya, this is my fourth request to loan but I still got rejected in 4 times. Even I paid my first loan in advance. So, sabi niya mga kautang, i-flash ko ngayon, nakaka-English ng English kasi yung mga comment dito sa Google Play Store. Kaya ngayon sabi niya, pagkatapos siya nag-advance payment is 4 times na daw siyang nare-reject. So yung sa akin naman, kahit hindi yun advance payment, hapon ako nagbayad nun, hindi rin naman ako nakautang or nakarilon dito kay Mr. Cash mga kautang. So, ano nga ba? Gusto kaya niya morning tayo mag-pay? Ayaw niya magpa-advance? Ayaw din niya ng hapon? So, sino ba dito ang naka-experience ng ganito? Comment na niyo. Comment na mga kautang. Ito pa, May 19, 2026. Sabi niya, I've been using Mr. Cash for a while. I like it because you can't receive any harassment from the customer service. They just sent a reminder a day ahead of the repayment date. So mga kautang, hindi naman daw nang haharas itong si Mr. Cash. Ito ay comment lang ha, May 19, 2026. At sabi niya, I've been using Mr. Cash for a while. Matagal niya nang ginagamit si Mr. Cash. But now even if I make a repayment on time or before the due date, there's no available slot to reloan and my record is good, no delays and overdue. So, eto na, nakaka-nosebleed itong mga comment nyo guys. Sabi niya, kahit nag-advance payment siya, mapapayment siya on due date talaga, bakit hindi na siya makareloan? Sabi niya, looking forward
to resolving this kind of complaint from 5 stars to 3 stars. So mga kautang, nadismaya siya. Hindi na siya nakarilon kahit nag-advance siya dito, naka-pay on time, at matagal na siyang gumagamit ng Mr. Cash. Ay, nako. Eto pa, April 6, 2026. Sabi niya, interest is too high. Malaki daw yung interest, and I'm very disappointed because I used the app for more than 1 year and 1 time. Then I cannot pay on time. Sabi niya dito mga kautang, ginagamit niya si Mr. Cash for more than a year na. Pero 1 time lang siyang hindi nakapag-pay on time. They harass me and my family. All is documented. Sabi niya, naka-screenshot, documented. Just don't install the application. Ayaw daw niyo mag-install. Huwag niyo mag-install. Hindi daw nakakatulong. They down people with so many entries and fees, and they advertise that the loan time is 45 days or 180 days. But in truth, you have to pay within 15 days with the full amount you borrow plus the interest while you borrow full received not amount. Will you borrow? Sabi niya. Wait lang, balikan natin ha. Wait lang. Sabi niya, you have to pay within 15 days with full amount you borrow plus the interest. So while you borrow, you not receive full amount. So bakit mag-i-English pa mga kautang? Pwede naman siguro Tagalog din na. Sabi niya dito more than a year na siyang gumamit. Isang beses lang siyang hindi nakapag-pay on time, pero naharas na siya. So may nag-comment na naman na nang haharas si Mr. Cash. At eto pa mga kautang, 15 days lang yung term na nakuha niya. Hindi siya nakakuha ng 45 days. Si Mr. Cash is may pa 45 days. Every 15 days yung pagbabayad. So, sabi pa dito, nung May 8, 2026, I do not recommend this discharge loan app. They will contact you for the delayed payment, but they will not send your OTP verification to open their app for pay early. Also, the agent that reminding you about your loan are all ignorance. So mga kautang, ito na naman. Bakit kailangan talaga ng English? So eto ha, sabi niya, nung siya dapat ay magbayad is hindi po nadating yung verification code para ma-open yung app niya kay Mr. Cash. At nung na-delay na siya mga kautang, they contact you. Tatawag mga kautang itong si Mr. Cash. Hindi ko yan gawa-gawa. May mga screenshots ako. Basahin niyo po sa mga nagbigay ng ratings and review dito sa Google Play Store mga kautang. Eto na mga kautang, i-conclude na natin to. Hindi po haras si Mr. Cash kapag makapay ka on time. Tatawagan ka ni Mr. Cash kapag hindi ka nakapag-pay on time. Pero, based naman sa mga experiences na nabigay, sabi nga nung isa kanina, nung unang-unang binasa ko, ito yung screenshot, 27 days OD na siya, hindi naman daw siya naharas ni Mr. Cash. So ano to Mr. Cash? May papabor-pabor na bias. Hindi pare-pareho yung ginagawa mo sa lahat ng borrower mo. Dapat pare-pareho para hindi tayo malilito-lito. Diba? So, eto na. Balik na tayo mga kautang, So, iba talaga yung mga experiences. Yung iba dito is nag-rant kasi 15 days lang daw sa kanila. Yung iba, 45 days. So, isa na naman to sa medyo red flag kasi iba-iba yung term na binibigay ng Mr. Cash. So, mga kautang, pati ako is nalilito sa loan application na to. But isa lang talaga yung masabi ko guys. Si Mr. kasi hindi talaga siya haras kapag hindi ka na late. At hindi naman talaga sila yung sobrang panghaharas na tatakutin ka na, yung parang isusumpa ka na talaga makautang. Kasi yung ibang ola dito is talagang sobra-sobra na talaga yung pananakot. Yung may pang na talaga, yung below the belt na talaga mga kautang yung pananakot ng iba. Hindi naman ganun si Mr. Cash, but makareceive ka lang siguro, sabi ng iba, a lot of calls, texts, pati family and relatives, dan siya contacts nyo, is tatawagan ng Mr. Cash. Based sa iba. Pero iba naman hindi naka-experience ng ganyan. So, ayusin nyo to ha, para fair po tayong lahat. Mr. Cash, para fair po sa lahat. Diba? Para hindi naman malilito yung mga borrowers na bakit ganito yung nag-experience ko, bakit ng iba hindi ganyan. Nako, that's all for today's video. Para hindi na tayo malito at nahihilo dito guys kay Mr. Cash. Kaya beware na lang po mga kautang, but si Mr. Cash, based sa experience ko ha, 15 days first loan kapag kayo ay
loaner na dito mga kautang, yung ipapakitang offer na nila is 45 days, which is sa akin 45 days, but hindi po ako ma-approve. And by the way, Mr. Cash is napaka-transparent. Kita lahat ng details po. And beware, last na lang to. Huwag basta-basta mag-loan doon sa iOS, mga kautang no, na may pangalan na Mr. Cash, Mabilis Cash, Tala, yung mga ganyan. Kasi ginagamit nila yung mga hindi okay na mga utangan, yung kabago-bagong labas pa lang, ginagamit nila yung mga pangalan ng mga legit loan apps, yung mga okay, which is para ang daming makapag-click doon. Pag sa tingin ng iba nga, ito na yun, pero hindi pala mga kautang, gumagamit lang. Kaya beware po, lalong-lalo na sa mga iOS, sa mga fakes na mga websites, mga kautang, nako, mag-ingat po. And that's all for today's vlog. Kung ma-experience ka dito, try to comment down below. Once again, this is Clarice, ang inyong number 1 palautang dahil utang is life. Bye-bye mga kautang!